para sa pamilya Brown. Ang lakas naman ng loob niyong magdala dito ng kamalasan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Bakit? Sino ka ba? Miss White, huwag mong sabihin pumapatol ka sa kung sinong hamak na lalaki lang. Parang di kayo bagay. Attention everyone! Makinig kayong lahat. Ang sikat na businesswoman ng River City ay naanakan ng isang hamak na lalaki lang. At ito ang batang yun. Hindi ba siya yung Victoria White ng AW Group? Balita ko nga naanakan siya noon na naging kamalasan para sa AW Group na halos ikabagsak at ikabankrupt nila. Victoria White, talagang wala ka ng pinipili ah. Ba't ka nagpaka-cheap ng ganyan? Ano ka ba, Vivian? Ba't pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Siya pa rin naman ang pinakamagandang babae sa buong syudad. Baka pagdating sa kama, ay talaga namang mahusay siya. Masama ka! Huwag mo sabihin yan kay Mami! Ikaw na bastardo ka, huwag mo ako tinutulak! Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Ba't mo ako sinampal? Oo, sinampal kita at ayusin mo yung pananalita mo sa anak ko! Tulong! Security! Anong gulo ito? Hindi niyo ba alam kung nasan kayo? Oh, Miss Jones, ano ba talaga ang nangyari? Ang taong yan, ang kapal na mukhang saktan ako! Palabasin niyo siya! Manager Smith, asawa ko po siya. Pwede bang ibalatan niyo na siya sa Miss akin? White, pasensya na. Sa ngayon, baliwala lang yung pakiusap. Security, ilabas niyo sila! Manager Sunny, Smith, huwag mo silang intindihin. Hindi tayo mapapaalis ng mga yan. pwede ba Mason tumahimik ka muna? Pero honey, Alam mo ba kung gaano ka-importante ang event na to? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito sa akin? Sinisira mo ang lahat para sa Mami, akin! huwag po kayo magalit kay Daddy. Hindi naman po niya sinasadya. gusto ko lang protektahan kayong dalawa. Protektahan? At paano mo ako mapoprotektahan? Wala ka namang kayang gawin kundi ang dumaldal ng walang katuturan! Okay, sige. Pasensya na. Pero, Tama na! Huwag ka na magsalita. Simula ngayon, huwag na muna tayo magkita. Mami, kasalanan ko po. Huwag niyo naman pong paalisin si Daddy. Please naman po, maawa po kayo sa kanya. Dad, handa na ang banquet. Kayo na lang hinihintay. Si Mason ba? Nandiyan na. Base sa message, dapat nandito na siya. Ang apo ko, tingin mo nandiyan na. Malamang nandiyan na siya. Dali, puntahan natin. Dad! Dito ka na lang muna. Maupo kayo. Alam niyo masama pa rin ang loob ni Mason sa manangyari, di ba? Kung magpapakita kayo doon, baka mag-away lang kayong dalawa. Maraming makakakita. Hindi naman siguro maganda yun, di ba? Tama ka. So anong pwede kong gawin? Buti pa, Dad. Ako muna ang bababa para batiin ang kapatid ko. Tapos dadalhin ko dito ang bata para makita niyo muna, di ba? Oo nga, magandang ideya yun. Total naman, nandito tayo para sa apo ko at hindi para sa ama niya. Huwag kang mag-alala, Dad. Pangako makakasama mo siya. O sige na. Lacey, huwag ka na umiyak. Ayos lang naman tayo di ba? Aalis ka ba o hindi? Honey, kung magtitiwala ka lang sa akin, tutulungan kitang ayusin ang lahat ng ito, okay? Lumabas na kayo! Tumahimik ka! Wala kayong karapatang gawin sa akin yan! Mason! Ang sabi ko, aalis ako kung gusto ko. At kung ayaw kong umalis, kahit Diyos, hindi ako mapapaalis. At sa huling pagkakataon, gusto kong marinig nyo na kapag hindi nakita ng anak ko ang lolo niya, hindi kami aalis dito! Mason, itigil mo na yung kalokong yan. Ako nang nakikiusap, umuwi na kayong dalawa ni Daisy. Vivian, pakinggan mo siyang magsalita. Kung wala kang alam, iisipin mo si Tycoon Brown ang lolo ng bastardong yan. Alam mo, Victoria, talagang kakaibang tao rin itong nahanap mo, ah. Dahil kamag-anak niyang tycoon, hindi ba siya takot mamatay? Sige na, Mason, itigil mo na ang pagsasalita ng kung ano-ano. Kung hindi ka titigil, walang pwede magligtas sa'yo! Manager Smith, kumilos ka na. Palabasin mo sila. Kung hindi ka mapag-iusapan, pupwersahin kita. Pasensyahan tayo. Kunin siya! Pwede ba itigil niya yan? Miss Brown, bakit ho ba? Sino naman ang babaeng yan? Ba't sobrang paggalang na manager sa kanya? Tumahimik ka nga. Si Olivia Brown yan. Anak ni Tycoon Brown. Siya rin ang tagapagmana ng Brown Group. Anong nangyayari? May tao pong nanggugulo. Ayusin ko sana. Nanggugulo? Miss Brown, nagdala si Victoria ng siga dito para manggulo. Sinaktan pa nga ako eh. Kailangan niyo po siya palayasin dito. Sige na. Miss Brown, ang asawa ko ay hindi basta nananakit. Kung may nagawa kaming mali, sorry po talaga. Magandang ate, walang masamang ginawa si Daddy. Ang masungit na babaeng yan ang nambuli kay Mami. Pinagtanggol lang ni Daddy si Mami. Ito pala ang anak ni Mason. Ang ganda mo naman. Miss Brown, huwag kayong panuloko sa bastardong batang yan. Dahil puro kamalasan ang dadalhin nito sa inyo. Isa siyang batang isinba. Alam ng buong River City na nagkaanak siya sa kung sinong sigang at ito na nga ang naging bunga. Miss Brown, ang Victoriang ito ay nagdala ng kamalasan dito. I suggest paalisin niyo na lang sila. Sino nga yun?
Sinasabi mong malas? Ang batang ito, malas siya! Miss Brown, bakit niyo ako sinampal? Napaka-cute na bata niya. Para pagsabihan mong malas siya. Daisy ang pangalan mo, di ba? Ang ganda mo naman. Pwede ka bang yakapin? Teka, ano ko yan? Kung gusto mo, mag-anak ka na rin. Nasa taas si Dad. Gusto niya makita si Daisy. Alam mo, click mo talaga. Gusto mo maglaro tayong dalawa? Teka, sandali lang. Paano kayo maglalaro nitong bata? Daisy, auntie ang tawag mo sa kanya. Mason, ba't ganyan ka makipag-usap sa kanya? Wala namang problema doon. Ano, sasama ka sa akin? Tapos pwede niyo ba silang pigilan na wag ibuli si Daddy at Mommy? Ang daddy mo ang Palace Master ng Celestial Palace. Kaya walang maglalakas loob kung hindi. Patay silang lahat. Sige, promise yan ni Auntie. Miss Jones, dahil pamilya mo ang nag-host ng dinner na to, palalampasin ko na ang mga nangyari kanina. Pero sa oras na, guguluhin mo ulit si Miss White, maging asawa niya, huwag niyo ako sisihin. Naiintindihan ko, Miss Brown. O, hayan, wala nang manggugulo sa kanila. Tara. Miss Okay lang yan. Pupuntahan lang niya ang lolo niya. Victoria White, hayop ka! Hindi pa tayo tapos, ha? Pag di ka tumigil sa kadadada mo dyan, puputulin ko yung dila mo. Ikaw na walang kwentang lalaki ka? Sino ka para takutin ng ganyan ng isa sa mga Jones? Auntie, saan niyo na po ako dadalhin? Pupuntahan natin ang lolo mo. Auntie, kilala niyo po ba ang lolo ko? Siyempre naman, ako kaya ang auntie mo. Bakit ang tagal naman yata ni Olivia? Aba, kamukha nga. Hindi ako makapaniwala. Ano ibig niyo sabihin? Kamukha siya ng kapatid mo. Walang dudang lahing brown ka nga. Sandali po, kayo po ba talaga ang daddy ng daddy ko? Ako nga. At ako ang tunay mong lolo. Kayo po ba ang lolo ko? Oo naman ako talaga. Pero sandali nga. Pwede ka bang mayakap ni lolo? Opo naman. Ay, naku. Halika nga. Ganito. May iririgalo ako sa'yo, ha? Oh, ayan. Ganda, di ba? Sige, isuot natin. Ito, ang isa sa mga pamana ng Brown family. Nagustuhan mo ba? Ha? Basta galing kay lolo, gusto ko. Oh. Napakalambing naman ang apo ko at napakamait na bata. Akala mo matatakot mo ang pamilya Jones? Kuya, ang babae niyan, lagi ako pinapahiya. Ipagtanggol mo naman ako sa mga taong yan. Sinong nagpahiya sa'yo? Yung mga yan! Si Robert Jones yan, ang tagapagmana ng mga Jones. Balita ko may kasunduan ng pamilya nila sa pamilya White. Pero dahil sa nangyari kay Victoria na nabuntis ng di inaasahan, nagalit ang mga Jones. Kaya nitong mga nakaraan, ginigipit ng mga Jones ang mga White. Dating away pero bagong gulo. Kawawang Victoria, laki ng problema niya. Kuya, alam mo bang ang taong yan ang mismo nakabuntis at ama ng anak ni Victoria? Anong kalokohan ang pinasok mong yan? Victoria, siya ba talaga ang ama ng bastardo mong anak? Mr. Jones, mag-ingat kayo sa pananalita niyo. Totoong nasaktan na asawa ko ang kapatid mo. Pero dahil kasalanan din naman niya. Asawa mo yan? Kasal na kayo? Oo, mag-asawa na kami ni Mason. Teka nga, Victoria. Tayo ang unang na-engage. Sinong may sabi sa'yo mag-asawa ka? Mr. Jones, konting respeto naman. Uy, ano sabi mo? Respeto? Victoria, nabuntis ka at nagkaanak nang hindi kasal. Mapapatawad pa sana kita. At hindi ko naman magagawang gipitin ng mismong pamilya mo o patayin man lang. Pero umaasa akong magbabago man lang ang isip mo. Dapat hindi mo na ginawa. Pero sa kabila ng lahat, ginawa mo pa rin at nagpakasal sa walang kwentang lalaking yan! Robert, tama na! Konting respeto naman sa asawa ko! Ang isang gaya niya, hindi dapat nire-respeto! Victoria, alam mo talagang hindi ko maintindihan. Ano bang ayaw mo sa akin? Iniyawan mo ako pero mas pinili mo ang isang gaya niya? Teka, tapos ka na ba? Si Victoria ang kinakausap ko kaya pwede ba huwag kang sumasabat dyan? Hoy, makinig ka. Wala akong pakialam kung sino ka. At wala rin akong pakitong dati kayo may relasyon ni Victoria. Pero magmula ngayon, kapag hinaras mo uli ang asawa ko, kumanda ka talaga. Ano ba, Mason? Ang bibig mo, ang pamilyang yan ay... Hindi ako natatakot sa pamilya nila. Kahit dragon man sila, titikulp sila sa akin. At kung tigre man sila, luluhod sila sa akin. Ito kasawa ni Victoria, akala mo kung sino. Napakalakas ng loob. Akala naman niya hindi siya papalagan ng mga Jones. Para na rin siyang nagpakamatay. Yang si Mr. Robert Jones ng River City. At hindi yan. Pero dati kasi, yang si Robert, ginigipit niya ang mga White. Gusto lang niyang magbago ang isip ni Victoria. Pero sa nangyari ngayon, walang dudang ang mga Jones tatapusin sila. Kuya, nag-aaksaya ka lang ng oras. Walang kwenta ang babaeng yan. At malinaw din na wala na siyang pakialam sa'yo. Hoy, basura! Huwag mo akong pinangangaralan dito! Huwag mo akong dinaduro. Lahat ng gumawa niyan sa akin, matagal ng patay. Kuya, okay ka lang? Ayos ka lang?
Papatayin kita. Dahil pag hindi kita pinatay, sinusumpa ko hindi ako matatay. Mga bata! Ano yun, Mr. Jones? Patayin niyo sila! Ayan na, patay ka, mayabang ka. Doon sa binangga mo. Kaya kahit 10 pa buhay niya, kulang yun. Robert, tama na. Mahiya ka naman. Teritoryo to ni Tycoon Brown. Hindi ka ba takot na banggain siya? Hoy, Victoria! Huwag mong gamitin si Tycoon Brown para manakot. Itong Imperial Luxury Group ay teritoryo namin. Kaya kong ipapatay kahit sino pa! Huwag mo na siyang patulan. Ako nang bahala dyan. Sige, tignan natin kung paano gagawin. Pwede bang itigil mo na yung pagyayabang mo? Kung wala ka mang pakialam sa akin, kahit Daisy na lang. Robert, ano bang gusto mo? Anong kailangan para tantanan mo na kami? Daisy, ano pang gusto mong regalo, ha? Sabihin mo kay Lolo, kahit ano, ibibigay ko. Kahit pa nga mga bituin sa lahangin, pipitasin ko yun, isa-isa. Lolo, napakabait niyo talaga. Bukod kina Mami at Daddy, kayo Oh? po ang sunod na pinakamabait. Ganun ba? May iba pa bang nangaapi kay Daisy? Sabi po ni Lolo at Lola, malas daw po ako. Ipinanganak daw po ako para magdala ng kamalasan. Sinabi nila yon? Paano nila nasabing malas ang apo ni William Brown? Humanda sila. Daisy apo, pag may nang api sa'yo, sabihin mo agad sa akin ha. Ipagtatanggol ka ni Lolo. Marami pong salamat. Ito talagang apo ko. Ay, Lolo, si Daddy at Mami baka naghahanap na. Oh. Mag-aalala sila. Oh. Pupuntahan ko na sina Mami at Daddy. Bye-bye. Daisy. Sige lang. Gusto ko malaman ang lahat ng tungkol sa bata. Itong mga taong lumipas, sigurado akong nagdusa siya. Ano bang gusto mo? Anong kailangan para tantanan mo na kami? Bakit, Victoria? Kanina lang akala mo kung sino ka makaasta. Pero ngayon nagmamakaawa ka na? Please, Robert. Kung may problema ka, tayo ang mag-usap. Huwag mo idamay si Mason. Simple lang naman ang gusto ko, Victoria eh. Gusto ko lang namang maging akin ka at bumalik ka ng kusa. Pagkatapos, palurin mo siya sa harap ko, tilaan niya ang sapatos ko na parang isang aso! Saka ako siya lulubayan. Sumusobra ka na! Ha? Mga bata, upakan sila! Huwag niyo pong binubuli si Mami at Daddy. Huwag niyo po silang inaapi. Daisy, bakit nandito ka? Daddy, Mami, nakita ko po si Lolo. Ang bait-bait niya po sa akin. Binigyan pa niya ako ng regalo, oh. Kuya, ang batang yan, ang bastardong anak ni Victoria sa lalaking yan. Ay nako, Victoria. Mukhang kumpleto na ang buong pamilya niyo dito ah. Ha? Okay yan. Para naman sabay-sabay ko na kayong tatapusin lahat! Huwag niyo kaming binubuli. Pag nalaman to ni Lolo at Ate, humanda kayong lahat. Ay nako, makinig ka bata. Kalimutan mo na ang lolo mo. Dahil kahit Diyos pa humarap sa akin, hindi ako matatakot sa kanya. Lolo, maraming masamang tao dito. Binubuli kami ni na Mami at Daddy. Iligtas niyo po kami. Ano, apo? Sige, tiyan ka lang. Pupunta dyan ang lolo. Gusto ba nilang mamatay na? Inaapi nila ang apo ko. Humanda silang lahat. Tignan mo nga naman. Marunong kang tumawag ng backup, ha? Darating si Lolo, ganun ba? Naku, bigla naman akong kinabahan. Mason, ano bang kalokohan ang sinasabi mo sa bata? Wala akong sinabi sa kanya. Hindi pwede. Pag nagpatuloy to, hindi makakabuti kay Daisy. Sige nga, baby. Sabihin mo kay Tito, sino ba ang lolo mo? Baka pag nagkita kami, siya pa ang lumuhod at magmakaawa. Siya ang lolo ko, oh. Yan ba ang sinabi mo kay Daisy? Wala akong sinasabing ganyan, Victoria. Alam mo, ang cute mo talagang bata ka, totoo. Alam mo ba kung sino siya? Yan ang pinakamayamang tao sa Great City. Kahit ako, luluhod sa harap niyan pag nakita ko siya. Tapos lolo mo siya? Ha? Hindi ako nagsisinungaling. Talagang lolo ko siya. Naregaluhan pa nga niya ako, oh. Oh. Sa akin yan. Bigay ng lolo ko sa akin. Talaga, ha? Bigay ng lolo mo? Sige, sabihin mo sa kanya. Kunin niya rito. Ayan, sige. Bigyan sa akin ng lolo ko. Ibalik ko sa akin yan. Tama na yan! Tama na yan! Ay, naku, ang apo ko. Ano bang nangyari, ha? Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Talaga bang apo niyo ang pasaway na batang yan? Lolo, binubuli po nila ako. Pati po sila Mami at Daddy. Tsaka kinuha po niya yung regalo Naku niya talaga, sa apo. akin. Huwag ka nang umiyak, ha? Kasi pag umiiyak ka, natutulog ang puso ni Lolo. Sige, akong bahala. Sisiguraduhin ko magbabayad ka ng pulis sa'yo, ha? O sige, punta ka muna sa mami mo. Ikaw ba ang nambuli sa pinakamamahal kong apo? Ako raw? President Brown, hindi ba... Hindi niyo naman talaga apo ang batang yan? Kung hindi ko apo ang batang yan, sino siya sa palagay mo, ha?
President Brown, nagkamali ako. Bigyan niyo ba ako ng isang pagkakataon? Gusto mo ng isang pagkakataon? Pagkatapos sumambuli? President Brown. Mainitin pa rin ang ulo ng matandang to. Pinaiyak mo ang mahal kong apo. Sige, pagbugin niyo siya! Ray, tama na! Oh, tama na! Kuya! Tama na. President, parang awa niya. Tama na yan! Daisy, apo. Ayan, naturuan ko na siya ng leksyon. Salamat po, Lolo. Mami, si Lolo po, talaga pong ang bait-bait niya. Mr. Brown, salamat po sa tulong niyo sa Aba, amin. pamilya tayo eh. Hindi mo kailangang magpasalamat at hindi ako naniniwalang may maglalakas loob na apihin ang sino man sa pamilya Brown. Ano to nangyayari? Talaga bang si Victoria ay manugang ni Tycoon Brown? Mukhang maling tao ang kinlaban ni Robert Jones Pamilya? Mr. Brown, kayo po ba't ang asawa kong si Mason ay mag-ama? Hindi. Hindi. Hindi sila magkakilala? Hindi sila magkakilala? Ibang klase talaga si Dad. Pagkalipas ng ilang taon, para pa rin silang mga bata. Mr. Brown, hindi ba ang sabi niyong bastardong yan ay apo niyo? Tama ba? Pero bakit hindi kayo magkakilala ng tatay niya? Bastarda? Kung ganon yan ang tawag mo sa kanya, ha? Kung ganon, sige. Ilabas siya! Mr. Brown, pakiusap. Maawa kayo sa akin. Magsusorry ako sa kanya. Wala kang kwenta, itapo niyo! Mr. Brown! Ano nangyayari? Talaga bang apo ni Tycoon Brown ang anak ni Victoria? Mr. Brown, tungkol po kanina. Salamat po. At para kay Daisy, Mason, tinulungan niya tayo. Magpasalamat ka. Bakit pa? Eh siya tong nakialam eh. Mason, rumispeto ka naman kay Mr. Brown. Walang utang na loob. Dad, kalma lang ha. Ngayon lang kayo nakita ng mahal mo nga po. Huwag niyo na siyang patulan pa. At saka, iba ang katayuan niya. Huwag natin yung ipaalam sa iba. Ang maputi pa siguro, Dad. Mason, kabisado mo naman siguro si Dad. Okay lang. Naantok na tong si Daisy. Uwi na tayo, okay? Tara. Sandali lang. Mr. Brown, pasensya na po kayo sa asawa ko ha. Intindihin niyo na lang po at huwag niyong personalin. Pasensya na. Bye-bye, Lolo. Bali sakay, di ba? Hayaan yung ihatid kayo ng anak ko palabas. Miss White, sumunod kayo sa akin. Daisy, apo, tawagan mo lang si Lolo, ha? Mamimiss ka ni Lolo! Aray ko! Ah! Kuya! Abo pala ni Tycoon Brown ang malditang batang yon. Ngayong bad trip na siya sa atin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pero paano siya naging apo ni Tycoon Brown? Yun ang hindi ko maintindihan. Nagkataon lang ba ang lahat? Ni hindi nga kilala ni Tycoon Brown ang walang kwentang si Mason eh. Kaya paano niya magiging apo ang batang yun? Siguro mahilig lang talaga si Tycoon Brown pagdating doon sa bata. Kaya ganoon siya kanina. Victoria White, pasalamat ka't mabait pa ako sa'yo kanina. At dahil hindi mo na ako pinahalagahan, huwag mo akong sisisihin kung sakaling balikan kita! Mason, may tinatago ka ba sa akin? Wala akong tinatago sa'yo, Victoria. Sabihin mo, ano ba talagang relasyon mo kay Mr. Brown? Sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko siya kilala. Kung ganun, bakit niya tayo tinulungan kanina? Hindi ko talaga alam. Siguro dahil sa nagandahan lang siya kay Daisy at naalala niya ang apo niya. Ganun lang kaya? Malamang ganun. Hindi ko talaga siya kilala. Marami lang akong iniisip. At kung Tycoon ng tatay mo, hindi ka maghihirap ng ganito. Honey naman, huwag mo naman ako minamaliit. Tulog na si Daisy. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Mason, pasensya na. May mga nasabi ako masakit. I'm sorry. Honey, isang pamilya na tayo. Ayos lang yun. Pwede mo ba akong samahan sandali? Oo naman, saan? Sa kwarto natin. Sa kwarto natin? Buti pa mag-shower muna ako. Teka naman, hindi pa ako handa mentally. Ano pa namang mental preparation pa ang kailangan mo? Tama ka. Hindi ko na kailangan ng anumang preparations. Sige, Ani. Ito ang katawan ko. Sige lang, gawin mo ang gusto mong gawin. Bilis. Ikaw ang may sabi niyan, ha? Ano yan, Victoria? Mason, may mga itatanong ako. Pag nagsinungaling ka, malilintikad ka. Sige, magtanong ka. Una,
Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, nagtitinda lang ako ng karne. Ano pa? Nagdadrive din ng rideshare. Saka paggabi may extra guard. Mason! Huwag mo kong ginagawang tanga! Kung pangkaraniwan ka lang, paano mo natalo ang isang boxing champ? At kung simpleng tao ka lang, bakit kalmado ka lang sa event kanina? Base sa intuition ko, hindi ka ordinaryo lang. Hindi kaya alam na niya ang buong katotohanan? Sabihin mo, kriminal ka ba o bugante? Ako? Kriminal? Hani naman, paano ako magiging isang kriminal? Kung hindi ka kriminal, ba't parang may tinataguan ka? Hani, maling-mali ka. Hindi ako kriminal. Napakabait kong tao, ha? Saka wala akong kaaway, ha? Ni insekto nga, hindi ko kayang tapakan, eh. Tapos maging kriminal pa? Hindi ka kriminal? Mas tunay pa ako sa perlas. Okay. Sige, paniniwalaan kita. Pero may isa pa. At ito ang pinaka-importanting tanong